Araling Panlipunan for Quarter 3, Week 6. Serbisyo ng pamahalaan na batay sa pambansang budget ng Pilipinas taong 2023. Partikular, ang serbisyong pang-imprastruktura. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, teacher, KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa serbisyo ng pamahalaan na batay sa pambansang budget ng Pilipinas taong 2023. Partikular, ang serbisyong pang-imprastruktura. Mga layunin. Una, nasusuri ang papel ng pamahalaan at ang mga programang pang-ekonomiya. Ikalawa, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan. Ikatlo, naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pang-ekonomiya. Unang araw, maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Narito ang liriko ng kanta. Maaari mo bang sagutin? Una, mayroon ka bang kilalang magsasaka? Pangalawa, sa iyong palagay, mahirap ba ang kanilang gawain? Pangatlo, ano ang pinakamahalagang bagay ang ibinibigay ng mga magsasaka sa atin? Pang-apat, sa iyong palagay, kung wala ang mga magsasaka, ano ang mangyayari sa atin? Pang-lima, ano sa iyong palagay ang higit na kailangan ng mga magsasaka upang mapaunlad ang kanilang trabaho? Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa nakalipas ninyong aralin ay nakikilala ninyo ang iba't ibang departamento ng pamahalaan na may kaugnayan sa ekonomiya. Para sa aralin ito ay kikilalanin mo naman ang iba't ibang departamento na may kaugnayan sa infrastruktura. Hashtag, ako ay patlang. Ito ang gawain ko. Tignan ang mga larawan ng iba't ibang trabaho na may kaugnayan sa paksa na tatalakayin. Mag-isip ng mga bagay na ginagawa ng naturang trabaho. Para sa unang bilang, ano
ang iyong sagot? Tama! Siya ay construction worker o manggagawa sa infrastruktura. Ang kanyang ginagawa ay pagtatayo ng gusali, kalsada, tulay at iba pang infrastruktura. Pangalawa, ano ang iyong sagot? Magaling! Siya ay pilot o piloto. Ang kanyang ginagawa ay ang pagpapalipad ng eroplano at pagdadala ng mga pasahero sa iba't ibang lugar. Pangatlo, ano ang iyong sagot? Magaling! Siya ay seaman o marinero. Ang kanyang ginagawa ay ang pagpapatakbo ng barko, pagbiyahe sa dagat, at pagtulong sa transportasyon ng mga tao o kargamento. Pang-apat na larawan. Ano ang iyong sagot? Magaling! Siya ay train operator o ang nagpapatakbo ng tren. Ang kanyang ginagawa ay ang pagmamaneho ng tren at pagdala ng mga pasahero sa riles patungo sa iba't ibang destinasyon. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Serbisyong pang-imprastruktura. Mga programa ito ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa kalsada, transportasyon, at marami pang iba. Ikalawang araw. Unang aralin, komunikasyon, mga kalsada, at iba pang transportasyon. Una, komunikasyon. Ang tawag sa kagawaran na ito ay kagawaran ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o Department of Information and Communications Technology o kaya ay DICT. Mandato. Ang DICT ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag ng patakaran, plano, koordinasyon, implementasyon, at administratibong entidad na magpaplano, magbubuo at magtataguyod ng pambansang layunin para sa pag-unlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon o ICT. Halimbawa ng programa: Free Wi-Fi for All. Ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT ay magbigay ng libreng access sa mga Pilipino sa mga oportunidad, edukasyon, at impormasyon at ang kakayahang makilahok sa lumalagong ekonomiyang digital sa pamamagitan ng libreng internet sa mga pampublikong lugar sa buong bansa.
Ang programang ito ay naglalayong itaguyod ang paglago ng kaalaman at pasiglahin ang ekonomikong pag-unlad sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng access sa internet sa mas maraming Pilipino. Layunin nitong payagan ang mga tao na makilahok sa online na pag-aaral, magawa ang mga transaksyon online, at magamit ang iba't ibang serbisyo at aktibidad na nagtataguyod sa digital na ekonomiya ng bansa. Pangalawa, mga kalsada. Ang tawag sa kagawaran na ito ay kagawaran ng mga pagawaing bayan at lansangan o Department of Public Works and Highways o kaya naman ay DPWH. Mandato. Ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga pangunahing proyektong infrastruktura. Mandato. Ang DPWH ay isa sa 3 ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa ng mga pangunahing proyektong infrastruktura. Ang DPWH ay itinataguyod na magsagawa ng titik A, plano para sa infrastruktura tulad ng pambansang kalsada at tulay, kontrol sa baha, proyektong pangkakahuyan, at iba pang mga pampublikong gawain. At titik B, ang pagdidisenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay at mga pangunahing sistema ng kontrol sa baha. Halimbawa ng programa. Ang programang Build, Build, Build o BBB ay ang pangunahing programa ng administrasyon ni Duterte na layuning magdala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Ang kakulangan sa infrastruktura ay matagal nang itinuturing na Achilles heel ng ekonomikong pag-unlad ng Pilipinas. Ang programang BBB ay layuning mapabilis ang gastusang pampublikong infrastruktura mula sa isang average na 2.9% ng Gross Domestic Product o GDP noong panahon ng Administrasyong Aquino hanggang sa mga 7.3% sa pagtatapos ng administrasyon ni Duterte. Ang halagang ito ay umaabot sa mga 8 trilyon pesos hanggang 9 trilyon pesos mula 2016 hanggang 2022 upang tugunan ang malaking kakulangan sa infrastruktura sa bansa. Pangatlo, transportasyon. Ang tawag sa kagawaran na ito ay kagawaran ng transportasyon o Department of Transportation o DOTR. Mandato. Ang DOTR ang pangunahing ahensya ng ehekutibong sangay ng pamahalaan na magsisilbing tagapagtatag
ng patakaran, plano, programasyon, koordinasyon, implementasyon at administratibong entidad para sa pagtataguyod, pag-unlad at regulasyon ng matibay na sistemang transportasyon at komunikasyon. Halimbawa ng programa. Una, aviation at paliparan. Ang koneksyong panghimpapawid ay nananatiling mahalagang tagapagtaguyod ng paglago at kaunlaran. Kaya naman, ang DOTR ay patuloy na nagtatayo ng mga bagong pintuan at nagpapabuti, nagreremedyo at nagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan sa bansa upang pag-ugnayin at pagbuklurin ang bawat rehiyon ng bansa at ang kaniyang mga mamamayan ng mas malapit sa isa't isa. Pangalawa, sektor ng riles. Ang layunin ng DOTR ay palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng riles sa bansa mula sa 77 kilometro patungo sa 1,900 na kilometro sa taong 2022 at higit pa. Pangatlo, sektor ng maritime. Nakamit ang malalaking pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa buong bansa sa lahat ng rehiyon tungo sa pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. Pang-apat, transportasyon sa kalsada at infrastruktura. Ang kaginhawaan, kaligtasan at kahandaang madaling magamit ang mga terminal ay nararapat para sa mga Pilipino. Kaya naman, itinayo ng DOTR ang mga intermodal na land port upang gumaan ang problema sa trapiko. Pinatnubay ang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Paglalapat at pag-uugnay. Kumpletuhin ang talahanayan sa pamamagitan ng pagsulat kung paano nakakatulong ang programa ng bawat kagawaran sa iyo bilang isang mag-aaral. Para sa unang kagawaran, Department of Information and Communications Technology o DICT. Programa Free Wi-Fi for All. Ano ang kahalagahan nito sa iyo bilang mag-aaral? Magaling! Nakakatulong ito para mas madali akong makapag-research, makapag-aral online, at makapasa ng mga gawain lalo na kapag walang internet sa bahay
Pangalawa, Department of Public Works and Highways o DPWH. Programa, Build, Build, Build. Ano ang kahalagahan nito sa iyo bilang mag-aaral? Tama. Nagbibigay ito ng mas maayos at ligtas na paaralan, kalsada at tulay, kaya mas mabilis at ligtas akong nakakapasok sa eskwela. Para sa pangatlong kagawaran, Department of Transportation o DOTR. Programa, Transportasyon sa kalsada at infrastruktura. Ano ang kahalagahan nito sa iyo bilang mag-aaral? Magaling! Nakakatulong ito para mas mabilis ang biyahe papunta at pauwi sa paaralan dahil mas maayos ang mga sasakyan, terminal at daan. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagninilay sa pagkatuto. Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Una, ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at infrastruktura? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa? Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Pang-apat, sa iyong palagay, epektibo ba ang iba't ibang programa ng mga kagawaran na ating tinalakay upang matugunan ang mga hamon sa ating bansa? Ipaliwanag. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Panglima, ano sa iyong palagay ang pinaka-epektibong programa para sa ekonomiya at infrastruktura?
Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ito. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Una, ano ang pangunahing mandato ng DICT? A. Pangangalaga sa mga kagubatan. B. Pagpapaunlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon. C. Pagpapatupad ng mga proyekto sa kalusugan. D. Pangangasiwa ng mga pampublikong kalsada. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Pagpapaunlad ng teknolohiyang impormasyon at komunikasyon. Pangalawa, ano ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All ng DICT? A. Pagbibigay ng libreng pagkain sa mga mahihirap. B. Pagbibigay ng libreng edukasyon. C. Pagbibigay ng libreng access sa internet sa mga pampublikong lugar. D. Pagbibigay ng libreng pabahay. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pagbibigay ng libreng access sa internet sa mga pampublikong lugar. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi layunin ng Free Wi-Fi for All? A. Pagpapalago ng kaalaman. B. Pasiglahin ang ekonomikong pag-unlad. C. Pagpapabilis ng urban development. D. Pagkakaroon ng access sa online na pag-aaral. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pagpapabilis ng urban development. Pang-apat, saang pangunahing inilalagay ang mga libreng Wi-Fi hotspots ng DICT? A. Mga pribadong kumpanya. B. Mga pampublikong lugar. C. Mga pribadong eskwelahan. D. Mga hotel at resorts. Ano ang tamang sagot? Magaling! B. Mga pampublikong lugar. Panglima, ano ang layunin ng programang Free Wi-Fi for All para sa ekonomiya ng bansa? A. Palaguin ang sektor ng agrikultura. B. Magbigay ng karagdagang kita sa sektor ng turismo. C. Pasiglahin ang digital na ekonomiya. D. Pagtataguyod ng renewable energy. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pasiglahin ang digital na ekonomiya. Pang-anim, ano ang pangunahing mandato ng DPWH? A. Pagpapatayo ng mga paaralan.
B. Pagdidisenyo, konstruksyon, at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay. C. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. D. Pangangalaga sa kalikasan. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Pagdidisenyo, konstruksyon at pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay. Pang-7. Ano ang pangunahing layunin ng programang Build, Build, Build o BBB? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagdadala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. C. Pagpapalawak ng sektor ng agrikultura. D. Pagtataguyod ng turismo. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Pagdadala ng Golden Age of Infrastructure sa Pilipinas. Pang-8. Sa anong porsyento ng GDP target mapataas ang gastusin sa infrastruktura sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte? A. 5.3%, B. 6.3%, C. 7.3%, D. 8.3%. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. 7.3%. Pang-9. Ano ang layunin ng programang Build, Build, Build o BBB para sa ekonomiya ng bansa? A. Pagpapalago ng sektor ng IT. B. Pagtataguyod ng sustainable tourism. C. Pagtugon sa malaking kakulangan sa infrastruktura. D. Pagpapalawak ng urban housing projects. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pagtugon sa malaking kakulangan sa infrastruktura. Pang-10. Ano ang saklaw ng Build, Build, Build program? A. Pagtatayo ng mga bagong paaralan. B. Pagpapabilis ng gastusang pampublikong infrastruktura. C. Pagpapatupad ng mga batas ukol sa kalikasan. D. Pagbibigay ng libreng edukasyon. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! B. Pagpapabilis ng gastusang pampublikong infrastruktura. Labing-isa. Ano ang pangunahing mandato ng DOTR? A. Pagpapatupad ng mga proyekto sa kalusugan. B. Pagpapaunlad at regulasyon ng sistemang transportasyon at komunikasyon. C. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. D. Pag-aalaga ng mga likas na yaman. Ano ang tamang sagot?
Tama! B. Pagpapaunlad at regulasyon ng sistemang transportasyon at komunikasyon. 12. Alin sa mga sumusunod ang layunin ng programa ng DOTR para sa aviation at mga paliparan? A. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. B. Pagpapatayo ng mga bagong tulay. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. D. Pagpapabilis ng urban development. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. 13. Ano ang target na haba ng mga linya ng riles sa bansa sa taong 2022? A. 1,000 kilometro. B. 1,500 kilometro. C. 1,900 kilometro. D. 2,000 kilometro. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. 1,900 kilometro. 14. Ano ang layunin ng mga pagpapabuti at pagsulong sa mga pantalan sa bansa ng DOTR? A. Pagtataguyod ng sustainable tourism. B. Pagpapalago ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. D. Pagpapaunlad ng urban housing projects. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pagpapalakas ng konektibidad at mobilidad sa maritime. 15. Ano ang layunin ng DOTR sa pagtatayo ng mga intermodal na land port? A. Pagtataguyod ng renewable energy. B. Pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapabuti ng kaligtasan at kahandaan ng mga terminal. D. Pagpapalago ng sektor ng IT. Ano ang tamang sagot? Tama! C. Pagpapabuti ng kaligtasan at kahandaan ng mga terminal. 11. Anong sektor ang saklaw ng layunin ng DOTR na palawakin ang kasalukuyang haba ng mga linya ng riles? A. Aviation. B. Maritime. C. Riles. D. Infrastruktura sa kalsada. Ano ang tamang sagot? Mahusay. C. Riles. Labing-pito. Anong programa ng DOTR ang may layuning
pag-ugnayin ang bawat rehiyon ng bansa sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga paliparan. A. Build, build, build. B. Aviation at Paliparan Program. C. Free Wi-Fi for all. D. Geohazard Assessment Program. Ano ang tamang sagot? Mahusay. B. Aviation at Paliparan Program. 18. Ano ang pangunahing layunin ng DPWH sa pagpapanatili ng mga pambansang kalsada at tulay? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapalago ng sektor ng IT. C. Pagtiyak sa kaligtasan at kahandaan ng mga daan. D. Pagtataguyod ng sustainable tourism. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Pagtiyak sa kaligtasan at kahandaan ng mga daan. 19. Alin sa mga sumusunod ang hindi bahagi ng top 10 priority programs ng DENR? A. Intensified environmental protection, clean air. B. Scaling up of coastal and marine ecosystem program. C. National Agriculture Program. D. Intensified forest protection and anti-illegal logging. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! C. National Agriculture Program. 20. Ano ang layunin ng mga programang pang-aviation ng DOTR? A. Pagpapabilis ng urban development. B. Pagpapalawak ng sektor ng agrikultura. C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. D. Pagtataguyod ng renewable energy. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! C. Pagpapabuti at pagpapalago ng antas ng mga kasalukuyang paliparan. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang papel ng pamahalaan at mga programang pang-ekonomiya at ang mga kagawaran ng pamahalaan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan, pindutin ang like, share, at subscribe.